Narinig niyo na ba ang kwento ng isang anak na walang utang na loob? Ang sarili kong dugo, si Annalisa, kasama ang manugang ko, tinulak kami sa bangin. Napakalaking hiya. Sa loob ng 20 taon, nagpanggap ako bilang ilaw ng tahanan. Kinaya ko ang sakit, tinago ang mga pagdududa, at patuloy na nag-alaga. Para sa kanila, kami ni Tatay Ben ay sagabal lang. Hindi kami mahal. Ang pera lang namin. Akala nila patay na kami. Akala nila nagwagi na sila. Pero hindi nila alam. May lihim na yaman kaming dala. Ang bulong ni Tatay Ben, "Huwag kang gagalaw, Rosa. Magpanggap kang patay." Iyan ang aming trump card. Ngayon, babawiin ko ang aming dangal. Hahanapin ko ang hustisya. Hindi lang para sa amin, kundi para sa anak kong si Rafael na pinatay 20 taon na ang nakalipas. I-like at i-share. Kwentuhan mo ako. Saan kayo nanonood? Hindi ko na malilimutan. Ang amoy ng litson at bulaklak ng kape na kasabay ng simoy ng hangin sa Tagaytay. Iyon ang huling beses na naamoy ko ang probinsya namin na may dalang saya. Ngayon, ang amoy ay lupa, alikabok at dugo. Narito kami sa tuktok ng isang tanawan, malapit sa isang malalim na bangin. Ang hininga ko, parang nakakulong sa isang basong salamin. Ang pakiramdam ko, para akong isang basahang piniga at itatapon na lang. Tumingin kayo sa akin, Ma. Heto na ang huling litrato ninyo, boses iyon ni Manuel. Ang aking manugang. Ang nangiti niya, hindi umabot sa mata. Parang kutsilyong nakatago sa ilalim ng tela. Pero hindi ko alam, hindi namin alam ni Jorge, ang aking asawa, na ang kutsilyong iyon ay nakatuon na pala sa aming likod. Sige na, Ma, konting-konti na lang. Para mas maganda ang view, marahang sabi naman ng aking anak na babae, si Alejandra. Si Sandra. Alam mo, mga lola, kapag ang sarili mong anak ang nagtutulak sa iyo sa bingit ng kamatayan, parang may humihiwa sa loob ng iyong kaluluwa. Hindi na pala ako ang mahal niya. Ang minamahal niya pala ay ang pera, ang mga ari-arian namin ni Jorge, ang lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng 50 taon ng pag-aasawa. Ang pagtulak, hindi iyon biglaan. Para iyong pagsunod sa isang panaginip na alam mong masama, pero hindi ka makagalaw. Una, naramdaman ko ang malamig na kamay ni Manuel sa aking likuran. Sumunod, ang malambot pero determinadong tulak ni Sandra. Wala na kayong silbi, Ma. Wala na kayong magagawa, bulong niya. Hindi ako sumigaw. Ang tanging lumabas sa aking bibig ay ang tunog ng hangin na humahaplos sa gilid ng bangin. Ang katawan ko parang isang malaking bato na bumulusok, walang tigil. 30 metro? Mas malalim pa. Nang bumagsak ako, parang naghalo ang lahat ng kulay at ingay sa mundo. Ang sakit! Ang dami kong sugat! Ramdam ko ang mainit na dugo na umaagos at ang paghinga ko parang may pumipigil. Sa sandaling iyon, nakita ko si Jorge. Nakahiga rin siya, mga ilang hakbang lang ang layo. Nakita ko ang takot sa kanyang mata, pero mayroon ding kakaibang disiplina. Dahan-dahan siyang gumapang papalapit sa akin. Ang boses niya halos hindi ko na marinig. Parang hangin lang na humahaplos sa tenga ko. "Ana, huwag kang kikilos," bulong niya, halos hindi na gumagalaw ang bibig. "Magkunwari kang patay." Patay. Paano ko gagawin iyon, Jorge? Gusto kong isigaw. Parang may bumaon na matalim sa aking tagiliran. Pero nang tingnan ko siya, ang matandang lalaking iyon na kasama ko sa loob ng 50 taon, nakita ko ang isang lihim. Isang lihim na hindi lamang tungkol sa araw na iyon, kundi sa loob ng 20 taon naming pagpapanggap. Ngayon, mga lola, nakahiga ako sa lupa, basa sa aking sariling dugo, at kailangan kong maging isang magaling na aktres. Kailangan kong magkunwari na patay ako para lang mabuhay. Bago ang lahat ng ito, kami ni Jorge ay mayroong perpektong buhay. Hindi pala perpekto, pero tahimik at masaya. Nakita mo ba ang mga bahay na may malalaking bintana sa Tagaytay? Ang mga bahay na parang laging Pasko dahil sa lamig ng simoy ng hangin? Doon kami nakatira. Mayroon kaming 2 anak na lalaki, si Ricardo, at ang aming bunso, si Alejandra. Si Ricardo, si Ricky, ay ang araw ng buhay namin. Aktibo siya, masayahin, mahilig magbigay ng mano sa mga nakatatanda at laging handang tumulong. Ang boses niya, parang tugtog ng gitara, laging may sigla. Si Alejandra naman, si Sandra, ay ang buwan.
Tahimik siya, mahilig magbasa, at medyo malayo sa mga tao. Pero mahal na mahal namin siya. Sabi namin ni Jorge, magkaiba lang talaga ang mga tao, at iyon ang kagandahan ng pamilya. Isang araw, 20 taon na ang nakalipas, gumuho ang mundo namin. Ricky, anak, saan ka galing? 2:00 na ng madaling araw, Boses iyon ni Jorge, may halong pag-aalala. Hindi na siya umuwi, nawawala. Ang mga araw, parang taon. Ang mga mata namin ni Jorge, halos walang tulog, umiikot sa buong Tagaytay at Batangas, naghahanap ng bakas. Nagpadala kami ng mga larawan niya sa lahat, parang nauubos na ang aming kaluluwa. Pagkaraan ng 3 araw, natagpuan siya. Sa ilalim ng isang bangin, hindi kalayuan sa kinaroroonan namin ngayon. Nakita siya ng mga pulis. Ang sabi, aksidente. Nadulas daw habang naglalakad o baka nagtatangkang kumuha ng kung ano. Mrs. Ana, walang foul play. Mukhang nadulas lang talaga siya, sabi ng investigador. Pero hindi ko matanggap. Si Ricky, alam niya ang lugar na yon, hindi siya pabaya, pero ano ang magagawa namin? Ang anak ko, nawala na. Ang araw namin, naglaho. Ang pinaka nakakagulat, ay ang reaksyon ni Sandra. Siya, ang kapatid niya, ang matalino at tahimik na babae. Noong araw ng libing, habang kami ni Jorge ay umiiyak na parang naubusan ng luha, si Sandra kalmado. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ang mukha niya parang isang malaking maskara ng walang emosyon. Sandra, anak, umiyak ka naman. Masama iyan sa loob sabi ko sa kanya. Hawak ang kanyang kamay. Wala na po tayong magagawa, ma. Nangyari na po, sagot niya. Ang lamig ng boses niya, Lola, parang yelo. Hindi ako nakakita ng anumang pagdadalamhati. Sa halip, ang nakita ko ay isang kakaibang pagtanggap. Hindi ko iyon pinansin noon. Sabi ko sa sarili ko, baka may sariling paraan lang siya ng pag-iyak. Baka siya ang pinakamatatag sa amin. Pero ngayon, habang nakahiga ako sa bangin na ito, naramdaman ko ang lamig na iyon ulit. Unti-unti, bumangon kami ni Jorge. Kailangan naming bumangon para kay Sandra. Siya na lang ang natitira. Ang buwan, siya na ngayon ang aming mundo. At nagbago si Sandra. Naging mas maalalahanin. Araw-araw siyang magtatanong, kumain na po kayo, ma? Pa, ano po ang gusto ninyong kape? Tapos, dumating si Manuel. Isang matangkad na lalaki, laging nakangiti, laging handang magmano kay Jorge. Mukhang matagumpay sa negosyo, magaling makisama. Hindi ko siya napansin noong una, pero nakita ko ang pagmamahal niya kay Sandra. Nag-asawa sila, simple lang ang kasal, pero masaya. Pagkatapos, nagkaroon kami ng 2 apo. 2 magandang anghel na nagbigay ng bagong kulay sa aming bahay sa Tagaytay. Tingnan mo, Ana, binigyan ulit tayo ni Lord ng saya sabi ni Jorge. Habang karga-karga niya ang aming apo, naniwala ako. Talaga namang naniwala ako na binalikan kami ng kapalaran. Ngunit ang maskara ng kasiyahan ay may dulo. Mga 5 taon na ang nakalipas, nag-usap kami ni Jorge tungkol sa aming huling habilin, ang aming testamento Kailangan na daw naming ayusin para sa mga apo, para walang maging gulo. Bakit hindi niyo po ipasa na lang sa amin, mapa? Sabi ni Sandra, isang gabi habang nagkakape kami. Mas madali po kasing i-manage kung isa lang ang may hawak, para po sa pantay na pamamahagi sa mga bata pagdating ng panahon. Tinitigan ko si Jorge. Ang ari-arian namin, halos 100 milyon na, 100,000. Ang bahay sa Tagaytay, ang mga lupain sa Batangas. Hindi iyon biro. Oo, anak, tama ka. Para mas madali, sagot ni Jorge. Pero ako, nakaramdam ako ng kutob, isang malamig na pakiramdam sa aking likuran. Bakit sila nagmamadali? Bakit sila at hindi ang mga apo mismo? Pero alam mo, Lola, kapag ang anak mo na ang humihingi, mahirap tanggihan. Lalo na't si Sandra naging napakabait sa amin. Para na siyang sumasamba sa amin Pumunta kami sa abogado. Mrs. Ana, Mr. Jorge, sigurado na po ba kayo sa desisyong ito? Tanong ng aming abogado. Opo, para sa aming anak, sagot ni Jorge. Nang ilagda ko ang pangalan ko sa papel, sa gitna ng aking pirma, naramdaman ko na parang hindi lang ari-arian ang pinirmahan ko. Parang kamay ko na ang pumirma sa aming sariling sentensya ng kamatayan. Pag-uwi namin, tiningnan ko si Sandra at Manuel.
Nag-iba ang tingin nila. May liwanag sa kanilang mata. Liwanag na hindi galing sa pag-ibig o pagmamahal. Liwanag iyon ng panalo. Simula noon, Lola, parang hindi na kami nagkaroon ng sarili naming buhay. Ang mga pagbisita ni Sandra at Manuel naging mas madalas. Araw-araw. Pero hindi na iyon para magtanong kung kumain na kami. Ang tanong nila ay, magkano po ba ang balance ninyo sa bangko, ma? Pa? O nakabayad na po ba kayo ng buwis? Pa, ma? Bakit hindi nyo ibenta na lang ang bahay na ito? Tanong ni Manuel, habang nakatingin sa aming malaking sala. Ang laki na po kasi ng kuryente ninyo. Tapos, ang layo pa po. Mas maganda siguro kung lumipat kayo sa isang kondo sa Manila, malapit sa amin. Mas madali po naming kayong mababantayan. Iyon ang simula ng kontrol. Gusto nilang ipagbili namin ang bahay na pinaghirapan namin, ang bahay na may lahat ng alaala namin, ang bahay na tinatanaw ang bulkang Taal. Anak, hindi namin kayang iwanan ito sabi ko. Dito kami masaya. Pero si Sandra parang hindi nakikinig. Ma, dapat praktikal po tayo. Tingnan nyo may malaking espasyo pa sa bahay namin. Doon na lang kayo tumira. Libre. Wala kayong poproblemahin. Alam mo, Lola, ang pag-aalala ay hindi ganyan. Ang pag-aalala, hindi iyon nangangahulugan ng pag-agaw ng lahat ng iyong hawak. Ang sumunod na plano nila, insurance. Pa, ma, kailangan nyo ng mas malaking life insurance. Para sa amin, at para sa mga apo, sabi ni Sandra. Pumirma kami. Nagbayad kami ng malaking halaga. Sabi ni Jorge, hindi masama, Ana, para sa mga apo. Pero sa tuwing nakikita ko ang mga mata ni Sandra, hindi iyon nagmamahal. Mayroon yung pagkalkula. Para siyang nagbibilang ng pera sa isang malaking calculator. Dumating ang pinakamatinding bahagi, ang poder notaryal, ang espesyal na kapangyarihan na siyang nagpapahintulot sa kanila na kumilos bilang kami sa harap ng batas. Mapa, para po iyan sa inyong pagtanda, paliwanag ni Manuel, laging nakangiti. Kung sakaling hindi na kayo makalakad o magkasakit, kami na po ang mag-aasikaso ng bangko, ng mga papeles, wala na po kayong iintindihin. Pagod na kami, ang stress parang malaking bato sa dibdib ko. Sa loob ng 1 taon, ang mga pag-aari namin halos nasa kamay na nila. Wala na kaming power, wala na kaming say. Nagsimula akong matakot, Lola. Hindi na ito pag-aalala ng anak. Ito na ang kontrol. Hindi ko na kinaya. Isang hapon, pagkatapos ng isang matinding pagtatalo dahil sa gusto nilang ipagbili ang isa pang lupa namin sa probinsya, tinawagan ko ang aking kapatid, si Sofia. Siya ang mas matanda, mas matalino. Sofia, ate, parang hindi na tama iyak ko sa telepono. Bakit, Ana? Anong nangyayari? Tanong ni Sofia, ang boses niya puno ng pag-aalala. Gusto na nilang kunin ang lahat, ang poder, ang bahay, ang lahat. Sabi ni Sandra, para daw sa pagtanda namin. Tahimik si Sofia, matagal siyang tahimik. Ana, makinig kang mabuti. Ang pag-aalaga ng anak, hindi kasama ang pagkuha ng lahat ng pera. Ang anak na nagmamahal, hindi kailangan ng poder para mag-alaga, sabi niya. Baka may iba silang motibo. Mag-ingat ka, baka utang ang dahilan. Utang. Biglang nagliwanag ang isip ko. Ang pagmamadali, ang pagkalkula sa mata. Pagkatapos kong makipag-usap kay Sofia, hinarap ko si Jorge. Jorge, kailangan na nating mag-usap, sabi ko. Ang boses ko hindi na nagmamakaawa. Matigas na. Ana, huwag na, hayaan na natin, sagot niya, umiiwas ng tingin. Huwag na, Jorge, wala na tayong natitira. Pwede na tayong itapon anumang oras. Hindi mo ba nakikita? Gusto na tayo ni Sandra na mawala na. Sumigaw ako. Ito ang unang pagkakataon na sumigaw ako sa kanya sa loob ng maraming taon. Si Jorge, dahan-dahang tumayo. Ang mukha niya parang may bigat na 5,000 sako ng bigas. Tama ka, Ana. Gusto na niya tayong mawala, sabi niya dahan-dahan. Parang bawat salita ay sakit. Umupo siya sa silya at nagsimula siyang magkuwento, ang lihim na 20 taon. Naalala mo ba nung gabing nawala si Ricky? Tanong niya. Naalala mo ba nung gabing nawala si Ricky? Tanong niya. Oo? Sinong makakalimot? Nagsinungaling ako sa'yo. Si Sandra, wala siya sa bahay nung gabing yon. Hindi siya nag-aaral bulong niya.
Nalipat ang lahat ng kulay sa mukha ko. Nakita ko siya. Sumunod ako sa kanya dahil may narinig akong kaluskos. Nag-away sila ni Ricky, Ana. Matindi. Malapit sa bangin, sa may tanawan, pareho silang nandoon. Nag-away? Bakit? Naabutan ni Ricky si Sandra. Si Sandra, matagal na palang nagnanakaw sa atin, sabi niya. Ang ipon natin para sa pag-aaral ni Ricky, ang mga pera sa vault, nawawala na. Umabot sa halos 500,000 piso, 500,000. 500,000 piso. Iyon ang kinukubli ni Sandra? Hinamon siya ni Ricky. Sabi niya, hindi ko hahayaan na masira mo ang buhay ni na mama at papa, Sandra. Ibabalik mo ang pera o isusumbong kita. Ang kwento ni Jorge, parang isang pelikula na ayaw kong panoorin. Narinig ko ang sigawan, Ana. Pero huli na ako, patuloy ni Jorge. Ang boses niya, basag na basag. Ang puso ko, parang yelo na binasag. Pagdating ko, nakita ko na si Ricky. Nakahiga na siya sa ilalim. At si Sandra, nakatayo sa gilid ng bangin. Nanginginig. Ang mukha niya, puting-puti. Anak, anong nangyari? Tanong ko, gusto kong sumigaw. Aksidente lang po, pa. Nadulas siya. Hindi ko sinasadya, sabi niya. Umiyak siya. Pero hindi iyak ng kalungkutan, Ana. Iyak iyon ng takot, kwento ni Jorge. Tumingin siya sa akin. Ang tingin niya, puno ng pagsisisi na hindi na mababayaran. Naniwala ako sa kanya, Ana. Naniwala ako sa kasinungalingan niya. Sa sandaling iyon, ang nakita ko, hindi ang mamamatay tao. Ang nakita ko ay ang natitira kong anak. Ang bunso ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko kayang mawalan ng 2 anak. Kung mawawala si Sandra sa kulungan, ano na lang ang matitira sa atin? Iyon ang desisyon niya, ang nakakagimbal na desisyon. Hinugot ko siya palayo. Pinilit ko siyang sumama sa akin. Inayos namin ang kwento. Aksidente. Sinabi ko sa pulis at sinabi ko sa iyo na aksidente lang iyon, sabi niya. Ana, sa loob ng 20 taon, naging kasabwat ako ni Sandra. 20 taon ng pagpapanggap na masaya tayo. 20 taon akong nagdala ng lihim na halos pumapatay na sa akin araw-araw. Tumahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong hininga. Gusto lang niyang tapusin kung ano ang sinimulan niya 20 taon na ang nakalipas. Bulong ko, ang katotohanan ay parang isang bagyo sa aking isip. Ang pera, ang ari-arian, hindi lang iyon ang gusto niya. Gusto niyang burahin ang lahat ng koneksyon sa una niyang krimen. At kaming mga magulang, kami ang pinakamatibay na ebidensya. Nang gabing iyon, hindi na kami natulog. Hindi na kami mag-asawa na may lihim. Kami na ngayon ay 2 biktima na mayroon ng katotohanan. Ano na ang gagawin natin, Jorge? Tanong ko. Hindi na tayo lalaban, Ana. Magpapanggap na tayo, sagot niya. Hindi niya tayo pwedeng makuha. Inamin ni Jorge na sinusundan niya ang mga balita tungkol kay Sandra at Manuel. Puro utang na sila, Ana. Sa bangko, sa loan sharks, sa mga Bombay. Ang negosyo ni Manuel bagsak na, sabi niya. Kaya pala sila nagmamadali. Kailangan nila ng malaking pera. At ang pera na iyon ay ang insurance natin. Ang pagiging matanda namin, Lola, naging halaga na sa pera. Ang buhay namin naging numero na lang. Milyones. Tatawag iyan, Ana. Mag-aya iyan, sabi ni Jorge. Ang mata niya, matigas. At tama siya. Kinabukasan, tumawag si Sandra. Ang boses niya parang may asukal. Ma, pa, mag-asawa po kayo ng 50 taon Dapat po may celebration, sabi niya. Saan, anak? Tanong ko. Ang puso ko, parang tambol. Sa Tanawan po, dun sa may bangin. Ang ganda po ng view dun. Mag-iikot-ikot po tayo. Meron akong inihandang picnic para sa inyo. Ang Tanawan, ang bangin kung saan natagpuan si Ricky. Ang paanyaya sa pagdiriwang, iyon pala ay ang paanyaya sa pagbitay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kami ang nagtutulog-tulugan. Pupunta tayo, Ana, desidido si Jorge. Pero, paano? Huwag kang mag-alala. Magpapanggap tayo. Maglalaro tayo sa kanilang laro, sabi niya. Ang plano namin, simple lang, Lola, pero delikado. Una, itinago ni Jorge ang kanyang lumang cellphone. Hindi na siya gumagamit niyon, kaya hindi na iyon papansinin ni Sandra. Pero bago kami umalis, inactivate niya ang voice recorder sa kanyang bulsa. Walang patid na recording.
Bawat salita, bawat bulong, kukunin iyon. Pangalawa, nagsulat si Jorge ng isang lihim na liham. Parang suicide note, pero hindi. Ipinaliwanag niya ang lahat ng aming hinala, ang tungkol sa poder, ang tungkol sa insurance, at ang takot namin. Itinago niya iyon sa isang selyadong sobre at ipinadala sa aming kapatid, kay Sofia. Kung sakaling hindi kami makabalik, may makikita si Sofia. Kung hindi tayo makabalik, ana, kahit ang katotohanan lang ang mabuhay, sabi niya. Pero paano kung mamatay talaga tayo? Tanong ko, may luha sa mata. Magdadasal tayo, Ana, at tandaan mo ang una kong utos, magkunwari tayong patay. Iyon ang magliligtas sa atin. Dumating kami sa tanawan. Ang simoy ng hangin, malamig. Ang araw, matindi. Ang lahat parang perfect day para sa isang picnic o para sa isang krimen. Nakita ko ang mga detalye, Lola. Ang lahat inayos para magmukhang aksidente. Ang ganda, Ma, pa. Sandali lang po, kuhaan ko kayo ng litrato, sabi ni Manuel, hawak ang kanyang kamera. Nakangiti siya. Ang nangiti niya, hindi ko na makita ang taong minsan kong pinaniwalaan. Ang nakikita ko ay isang mamatay tao na nagtatago sa likod ng isang mamahaling polo shirt. Doon po kayo, sa gilid na gilid. Mas maganda ang angle, utos niya. Naglakad kami ni Jorge, parang dalawang manika na sumusunod sa tali. Konting-konti na lang pa, diyan na! Ang ganda! Naramdaman ko ang paglamig ng kamay ko. Sa gilid ko, ang bangin na walang hanggan. Ang lupa sa ilalim ng paa ko parang maluwag na. Parang anumang sandali, maaari itong gumuho. Nang akmang kukuha na siya ng litrato, bumulong si Manuel. Ang boses niya, hindi na ang boses ng manugang. Boses yon ng isang demonyo. Ito na ang huling litrato ninyo. Salamat sa lahat ng inyong investment. Lumingon ako kay Sandra. Ang anak ko, walang reaksyon. Nakatingin lang sa amin, naghihintay ng signal ni Manuel. Tapusin na natin, Manuel, sigaw ni Sandra. Tumakbo siya. Hindi na siya ang tahimik na anak ko. Siya na ang ganid. Tumakbo siya at itinulak ako. Pero si Jorge, ang matandang lalaking yon, laging may plano. Sa huling sandali, nang maramdaman niya ang pagtulak ni Sandra, hinugot niya pabalik ang anak. Hindi niya ito tinulak palayo, uguutin niya ito papalapit. Kung mamamatay tayo, Sandra, magkakasama tayong apat, sigaw ni Jorge. Naghalo ang lahat ng sigaw. Ang sigaw ni Sandra, ang sigaw ni Manuel, ang sigaw ko. Ang apat na katawan bumagsak sa gilid ng bangin kasama ang lupa, ang bato at ang mga alaala. Sa huling sandali, naramdaman ko ang pagkakapit ni Jorge sa akin. Ang pagmamahal sa gitna ng pagguho. Ang tanging nanalo sa huling sandali, hindi ang kasakiman, kundi ang katotohanan. Ang pagbagsak, hindi iyon mabilis kundi parang dahan-dahang paghila pababa ng isang malaking pisi. Pagkatapos, ang ingay. Ang tunog ng pagtama ng buto ko sa lupa, ang paghiwa ng matatalim na bato sa aking balat, at ang katahimikan na sumunod. Walang hangin, walang tunog, tanging ang kulog ng aking sariling pulso sa aking tenga. Nakatakip ang kalahati ng katawan ko sa ilalim ng malalaking bato at lupa na gumuho kasama namin. Ang sakit. Parang may 10 anay na kumakain sa aking tagiliran. Pero ang pinakamasakit, Lola, ay ang katotohanan na ito na ang pag-ibig ng aking anak. Ang pag-ibig na nagtutulak sa akin sa kamatayan. Ana, huwag mong kakalimutan. Huwag kang kikilos. Huminga ka lang. Pero huwag mong galawin ang labi mo, bulong ni Jorge, ang boses niya, halos walang boses, mas parang simoy ng hangin na gumagapang sa aking balat. Naramdaman ko ang mainit at basa niyang kamay na kumapit sa aking pulso. Hawak-hawak niya ako. Ang commitment namin sa isa't isa, iyon ang tanging hindi gumuho. Nagsimula ang paghihintay. Isang paghihintay na hindi ko inakala na mararanasan ko. Isang nanay na naghihintay kung kailan babalik ang anak niya para kumpirmahin ang kanyang kamatayan. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig namin ang tunog ng pag-akyat at pagbaba. Sila na. Si Sandra at Manuel. Hayop! Akala ko, hindi na tayo babagsak. Narinig ko ang boses ni Manuel, nanginginig at may halong galit. Bakit ba kasi ginulo mo, sigaw ni Sandra. Hindi siya umiiyak. Galit siya. Galit siya dahil hindi naayos ang kanyang plan. Hala? Tingnan mo, sabi ni Manuel.
Naramdaman ko ang anino nila na lumalapit. Wala na. Walang kaba. Walang pulso. Tingnan mo ang ulo ni Ana, basag na. Hindi ko alam kung anong itsura ko. Pero ang sinabi niya, iyon ang gusto naming marinig. Hindi ko alam kung meron pa akong buto na buo. Pero ang alam ko, ang puso ko, tumitibok pa rin. Para sa hustisya. Lumapit si Sandra, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang gumalaw sa bulsa ng jacket ni Jorge. Hinahanap niya ang phone na nagliligtas sa amin. Wala sa bulsa niya, sabi ni Sandra, may konting pag-aalala. Baka nahulog sa bangin. Hindi nila alam, Lola, na ang lumang telepono ni Jorge ay nakatago sa ilalim ng belt niya, nakadikit sa kanyang balat, at ang voice recorder, walang patid, parang ilaw ng pag-asa. Umupo sila, medyo malayo, at nagsimula silang magplano. Ang kanilang tinig malinaw sa tenga ko, kasabay ng tunog ng paghinga ko na pilit kong pinababagal. Anong sasabihin natin, Manuel? Kailangan natin ng perfect alibi, sabi ni Sandra. Simple lang. Accident. I-frame mo. Sabi mo, nagpapakuha tayo ng litrato, tapos umuga ang lupa. Nadulas sila. Sinubukan natin silang hilahin, pero nadulas din tayo paliwanag ni Manuel. Kailangan nating magpanggap na tayo ang biktima na nagliligtas. Ang bahala na lang mag-imbento. Kailangan natin ng luha. Kaya mo bang umiyak? Siyempre, sagot ni Sandra. Nag-training ako ng 20 taon para dito. Hindi ko lang maintindihan. Bakit nagawa pa ni Papa na hilahin ako? Kung hindi niya ako hinila, perfect na sana ang lahat. Ang galit sa boses niya. Hindi siya nagsisisi na pinatay niya kami. Nagagalit siya dahil nabigo ang plano niya. Hayaan mo na. Ang importante, patay na sila. Tawagan mo na ang rescue team. At huwag na huwag mong babanggitin ang insurance o ang testamento. Utos ni Manuel. Unahin natin ang drama. At Sandra, kapag dumating ang pulis, iyak. Iyakan mo sila ng parang hindi na matatapos ang buhay mo. Sige, pero bago tayo umalis, kailangan ko lang magdahan-dahan na tingnan kung patay na talaga sila, sabi ni Sandra. Naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking mukha. Si Sandra, lumalapit. Ang puso ko halos tumigil. Huwag, Ana. Huwag kang didilat. Huwag kang hihinga ng malalim. Nang dumating siya sa tabi ko, pinikit ko ang mata ko ng mas mahigpit. Diyan lang, Ana. Ako na ang bahala. Ang boses ni Jorge, tanging sa isip ko lang. Wala na. Hindi na gumagalaw, sabi ni Sandra. At pagkatapos, narinig ko ang pinakamalamig na salita na lumabas sa bibig ng aking sariling anak. Mabuti na lang at tapos na. Ito na ang katapusan. Umalis sila. Ang mga yapak nila, dahan-dahang lumayo. Hinintay namin ang 5 minuto. 5 minuto ng matinding sakit at pag-asa. Wala na sila, Ana, bulong ni Jorge. Dahan-dahan akong huminga. Parang gumuho ang lahat ng stress sa katawan ko. Pero ang sakit, Lola, parang binuksan ang sugat ko. Jorge, ano? Ano ang huling sinabi mo bago tayo nahulog? Tanong ko. Nag-usap kami. Ang huling lihim ni Jorge. Ana, gusto mo ba talagang malaman? Kailangan ko, Jorge. Kailangan kong malaman kung sino ang inanak ko. Ang totoo, nung gabing yon, nung gabi na nawala si Ricky, ang totoo, Ana, itinulak siya ni Sandra. Sinabi niya sa akin iyon, pero binago niya. Hindi ko sinasadya pa, pero hindi ko rin siya pipigilan Ang puso ko, hindi na yelo, bagyo na. Hindi aksidente, hindi lang pagpapabaya, intensyonal. Ang aking anak, sinadya niyang patayin ang kanyang kapatid. Nagsinungaling ako sa'yo para sa 20 taon, Ana. Ginawa ko iyon para maprotektahan ka sa katotohanan. Pero ang totoo, pinrotektahan ko ang isang demonyo, sabi ni Jorge. Pero ngayon, Ana, ngayon may witness tayo, ang langit, ang lupa at ang cellphone ko. Dito, sa ilalim ng bangin na ito, kasama ang aking asawa, nagawa namin ang pinakamahalagang bagay sa aming buhay, ang perpektong pag-amin ng aming mga salarin. Dumating ang rescue team. Sa wakas, ang mga boses nila, ang mga ilaw nila. Pero sa sandaling iyon, ang sabi ni Jorge, huwag nating kakalimutan ang ating script, ating role, malapit ng mamatay. Ang biyahe sa ambulansya, hindi ko na masyadong naaalala.
Ang tanging alam ko ang pag-iyak ni Sandra at ang paghawak ni Manuel sa kamay ko. Sila, ang mga bayani. Mama, huwag mo kaming iwan. Pakiusap, magiging mas mabuting anak ako sigaw ni Sandra. Pilit kong binubuksan ang mata ko, pero nakita ko sa likod ng mga flash ng ilaw ang walang luha na mata ni Sandra. Actress, magaling siya. Pero ngayon, mayroon kaming audience, ang aming mga salarin at ang aming mga saksi. Sa St. Luke's Medical Center, dinala kami. Kritikal. Nakahiga kami sa dalawang magkatabing room, magkaiba ang pinto, pero may koneksyon. Ang mga doktor, nagmamadali. Ang pulis, andoon na. Dahil ang aksidente sa bangin, hindi iyon normal na aksidente. Si Sofia, ang aking kapatid, dumating. Ang mukha niya parang espiritu. Hinawakan niya ang kamay ko at umiyak siya. Ana, ang liham mo, bakit hindi mo sinabi? Dahil sa liham ni Jorge, hindi lang kami biktima sa mata ng pulis. Kami na ngayon ang potential witness sa isang kaso ng attempted murder at fraud. Kinabukasan, habang nasa intensive care kami, pumasok si Sandra. Nag-iisa. Sinabihan siya ng nurse na hindi ako pwedeng kausapin. Pero si Sandra, hindi siya nakinig. Lumapit siya sa akin. Ang aking anak, mayroon akong oxygen tube sa aking mukha. Nakapikit ang mata ko, pero nakikita ko siya sa gilid ng aking isip. Ma, alam kong gising ka, bulong niya. Hindi ako gumalaw. Makinig ka, Ma, hindi ko kayo papatayin. Kayo lang ang may alam tungkol kay Kuya Ricky. At kapag namatay kayo, mamamatay din ang lihim, sabi niya. Parang sinabi niya sa akin, ikaw ang nagdala ng liwanag sa aming buhay at ikaw rin ang magdadala ng kamatayan sa amin. Pero ang ginawa mo, Ma, hindi ko yon maintindihan. Bakit hindi na lang kayo tumahimik? Bakit hindi nyo na lang hinayaan ang kasakiman na magwagi? Dapat hinayaan nyo na lang ang ilang katotohanan na nakabaon sa lupa, tulad ni Kuya Ricky, bulong niya, may halong pagtataka at pagmamataas. Hindi niya alam. Hindi niya alam na ang nurse na nagpapalit ng aking dextrose ay nakatayo sa likuran ng kurtina. Ang nurse, isang babaeng Pilipina na may puso at simpatya, narinig ang lahat. Excuse me, ma'am, sabi ng nurse. Hinihingi po ng pulis ang personal belongings ni Mr. Jorge, para po sa investigasyon ng accident. Natigilan si Sandra. Personal belongings. Ang telepono. Kinabukasan, habang nakatingin ako sa bintana, pumasok ang dalawang pulis sa kwarto ni Jorge. Wala si Sandra. Nandoon siya sa lounge, nag-iikot-ikot, nagpapanggap na malungkot. Ang telepono ni Jorge nakuha ng pulis. Ang recording, malinaw at kumpleto. Hindi lang iyon ang cover-up ng aksidente. Nandoon ang galit, ang kasakiman, at ang pag-amin ni Manuel na sila ang nagplano. Hindi na sila kailangan tanungin pa. Ang ebidensya, boses mismo ng mga salarin. Sa loob ng isang oras, habang nagkakape si Sandra at Manuel sa hospital lounge, narinig ko ang sigawan. Alejandra Rivera at Manuel Rivera, kayo po ay arestado dahil sa kasong attempted murder at conspiracy to commit fraud. Ang drama, ang sigawan ni Sandra. Hindi ako. Ang aksidente po iyon. Kasalanan iyan ni Mama at Papa. Pero ang recording ni Jorge, hindi na matutumbasan ng anumang kasinungalingan. Ang liham ni Sofia, witness ng lahat. Ang lihim ng 20 taon, sumabog na. Ang kaso, mabilis na natapos. Ang ebidensya, overwhelming. Ang hatol, 30 taon sa bilangguan para kina Alejandra at Manuel. Ang kasakiman, ang pagsira sa pamilya, at ang pagpatay na hindi naman natuloy, iyon ang naghatid sa kanila sa kulungan. Kami ni Jorge, nagpagaling, unti-unti. Ang pisikal na sakit, madaling mawawala, pero ang sugat sa kaluluwa, matagal bago humilom. Nang makalabas kami sa ospital, ang mga apo namin, ang 2 bata na hindi alam ang kasamaan ng kanilang mga magulang, sila ang liwanag namin. Kinuha namin sila, legally. Bumalik kami sa aming bahay sa Tagaytay. Ang bahay na may tanawin ng Bulkang Taal. Ang bahay na minsan nilang gustong ibenta. Ngayon, kami na ulit ang araw at buwan ng aming pamilya. Walang lihim, walang kasakiman. Ang tanging natitira, Lola, ay ang katotohanan na minsan kailangan mong magkunwari na patay ka para lang mabuhay.
at ang hustisya laging may sariling oras at paraan para lumabas. Ang aming buhay hindi na perpekto. Pero ngayon, ito na ang totoo. At iyon, Lola, iyon na ang pinakamasarap na kapayapaan na maibibigay sa amin ng Diyos. Kami ni Jorge nagpagaling. Unti-unti, ang mga sugat namin gumaling. Pero ang hustisya hindi naghintay. Si Sandra at Manuel hinatulan ng 30 taon. 30 taon sa loob ng selda. Iyon ang presyo ng kasakiman eh. Ang mga apo namin, Lola, kami na ang nag-aalaga. Sila ang aming bagong buhay, ang aming liwanag. Bumalik kami sa Tagaytay. Walang lihim, walang takot, tahimik na kami. Ang buhay namin, hindi na perpekto, hindi na. Pero totoo, ang kapayapaan, iyon pala, ay hindi sa pagtakas. Ito ay sa katotohanan. Kaya, maging matatag ka. Iyan lang.